So, good day everyone. So, ngayon magsosolve tayo ng 3 more additional problems, practice problems, para ma-practice pa yung mga natutunan nyo. And if you want, so nag-include ako ng 10 supplementary problems with answer key in the description link below. So, click nyo na lang. Pero tandaan, bago nyo i-check yung solution, is i-try nyo munang sagutan on your own. So, magsagot na tayo. So, for number 1, how much 20% vinegar and 40% vinegar should be mixed to make 300 liters of 30% solution? So, ang hinahanap is 300 liters ng 30% solution. Ang meron ka, 20% na vinegar at 40% na vinegar. So, wala tayong quantity. Hindi natin alam kung ilang litro ng 20% vinegar meron siya at ng 40% vinegar na meron siya. So, kinakailangan nating mag-assign. So, yan. So, inassign natin ng 20% vinegar, ang variable na gagamitin natin sa kanya is x. While sa 40% vinegar is 300 minus x. So, ginawa natin yan kasi hindi nga natin alam yung quantity ng 20% vinegar at 40% vinegar. So, ginamit lang natin yung alam natin, which is yung 300 liters. And sa pagsosolve, ang gagamitin natin ulit is yung quantity concentration technique. So, para sa 20% vinegar, hindi natin alam, di ba? So, inassign natin siya as x, 20%, plus sa 40%, which is yung 300 minus x, 40%. While yung total na hinahanap or desired niyang percentage is 300 na nagko-contain ng 30% solution. So, multiply lang to, up and down, up, down, up, down. So, magiging resulting yan is ito, 20x plus 40, 300 minus x, 300 times 30. Ano sagot? Ang sagot is 9,000. And simplify. So, pag sinimplify, bring down lang yung 20x. Ito, distributive property. 40 times 300. Anong sagot? Sagot is 12,000. 40 times negative x. Sagot is 40x. Then bring down lang to. Yan. Combine like terms. So, itong 12,000, ililipat natin sa kabila. Aware naman tayo, pag nagtatranspose, is mag-change yung sign. So, may iwan sa left-hand side equation is ito. Bring down lang yung 40x. Bring down the 9,000. And lastly, itong 12,000. Pag nilipat sa kabila, mag-change ng sign. So, 20x minus 40x. Ang sagot, negative 20x. 9,000 minus 12,000. Ang sagot? Ang sagot is negative 3,000. Para mahanap si x, divide both sides by negative 20.
So, cancel to. So, negative 3,000 divided by negative 20. Ano sagot? Ang sagot is x is 150. Yan yung sagot. So, 150 liters ang kailangan para sa 20% vinegar. Para naman sa 40% vinegar, sagutin natin 300. Ano yung x? Ang x natin is 150. 300 minus 150, ang sagot is 150 liters din. And kapag pinag-add mo yung dalawa, ang sagot is 300 liters. And yung concentration na makukuha mo dyan is 30% na. So, ang sagot is etong dalawa. So now for number 2. A farmer has 100 gallons of 70% pure disinfectant. He wishes to mix it with disinfectant which is 90% pure in order to obtain 75% pure disinfectant. Ang tanong, ilang galon ng 90% pure disinfectant ang kailangan niyang gamitin? So yung magsasaka na to is nangangailangan ng disinfectant. Ang kailangan niyang disinfectant is 75% pure. Meron siyang 70% pure disinfectant doon sa pagmamayari niya. And 100 gallons ang meron siya. Meron rin siyang 90%. Pero hindi niya alam kung ilang galon yung kailangan para makuha yung solution na 75% pure disinfectant. So, yan yung isa-solve natin ngayon. So, since alam natin tong quantity nitong 70%, hindi natin gagamitin yung ginamit natin kanina na nag-assign tayo ng variable sa dalawang solution. So, diretso na tayo sa quantity concentration technique. So, sa una, di ba? 100 gallons. Na merong 70% plus. Yung isa, hindi nga natin alam, yung 90% x. Ang kailangan niya makuha is ito, 75%. Then ipag-add lang natin to. So 100 plus x is 100 plus x. Then multiply na. Up, down, up, down, up, down. So kapag inano na siya, 100 times 70 is ilan? 7,000. Tapos itong x times 90, ang sagot edi 90x. No, eto na. Pagsasamahin natin yan. So 75. So iniisa-isa ko kada step kasi na-assume ko na hindi nyo pa ganong gamay yung gantong problem. Then yan, isi-simplify pa natin yan. Bring down lang to. Kasi ang need lang naman i-simplify dyan is ito. Distributive property. 75 times 100. 7,500. 75 times x plus 75x. And simplify pa, combine like terms. So itong 75x mapupunta yan dito. Ito namang 7,000 mapupunta sa kabila. Kaya magiging result aware naman tayo, di ba? Pag nag-transpose is mag-change ng sign. Kaya magiging negative 75 yan. Then bring down tong 7,500. And pag nilipat tong 7k, mag-change ng sign ulit.
And yan, simplify uli. 90x minus 75x, ang sagot is 15x. 7,500 minus 7,000, ang sagot is 500. Then para mawala, para makita si x, divide both sides by 15. Makakancel to. 500 divided by 15, the answer is 3.33 and so on na yan, gallons. So this is our answer. So sa problem na to, kinakailangan ng magsasaka ng 33.333 gallons ng 90% pure disinfectant na ihahalo sa 100 gallons ng 70% pure disinfectant para mag-result sa 75% pure disinfectant. Medyo nakakalito, pero pag inintindi mo, di ba, magagets mo. So that's it para sa number 2. Now let's proceed sa last example. Number 3. If an alloy containing 30% silver is mixed with a 55% silver alloy to get 800 pounds of 40% alloy, how much of each must be used? So ang nire-require is 800 pounds na merong 40% alloy. Meron lang tayong 30% silver alloy at 55% silver alloy. Hindi natin alam yung quantity na ipaghahalo para makakuha tayo ng 800 pounds ng 40% alloy. So pag ganyan, ang gagawin natin uli is mag-a-assign tayo, kagaya ng sa number 1. Yan. So ang ginawa natin, let 30% silver alloy is equals to x. 55% silver alloy is equals to 800 minus x. So, proceed na tayo sa quantity concentration technique. Diba? So, 30%, x lang, hindi natin alam. So, 30% plus 800 minus x para sa 55%. Kinakailangan makuha is 800 yan. So meron na tayo, and up down multiply lang yan, up down. So magiging result 30 times x, edi 30x plus 55 times 800 minus x. So 55 quantity 800 minus x na equal sa 800 times 40. So anong sagot? Ang sagot is 32,000. Laki. Then simplify. So pag sinimplify, bring down lang to. Then ito, distributive property, 55 times 800, anong sagot? Ang sagot is 44k. Okay, matakot siya sa number, ganyan lang talaga yan. Tapos 55 times negative x, edi negative 55x. Then bring down lang to, sinimplify lang natin, and yan, meron ka na. Ang next step, combine like terms. Itong 44k, malilipat lang naman yan sa kabila. And alam naman natin, di ba, ulit-ulit ko sinasabi, pag nag-transpose, mag-change ng sign. So bring down lang tong 30x at itong 55x.
Ito ring 32K. And ito na lang, yung 44K. So, magma-minus yan kasi nga nilipat mo ng side. So, 30x minus 55x. Ang sagot is negative 25x equals, so 32,000 minus 44,000. Ang sagot, negative 12,000. And para mahanap mo yung value ni x, divide both sides by negative 25. And makakancel to. So, negative 12,000 divided by negative 25. Ang value ni x is, sige, calculator. Ang value ni x is 480. 480 na pounds. Since pound yung unit na hinahanap dyan. So, hindi pa yung sagot. Kasi hinahanap dyan yung value nitong dalawa. So, ang x, diba, is 480 pounds. Itong 800 minus x, edi lang natin. Substitute. So, 800 minus 480, ang sagot is 320 pounds. Yan. So, ang sagot natin, para sa 30% silver alloy, ang kailangan niyang pounds is 480. While yung sa 55% silver alloy, ang kailangan niya is 320 pounds. Sige nga, pag-add nyo kung makukuha tong 800 pounds na total na hinahanap niya. So, 800 pounds rin yung sagot. And yung concentration niyan is 40% alloy na. And that's it. You can also get this solution sa description link below. And that's it. That's it for supplementary mixture problems.